Bahagi 4. Ang pamilya ang modelo para sa banal na kaharian. Anong uring kapalaran ang dapat tanggapin ng isang taong nasa posisyon ng anak? Sila ang dapat magmamana ng kapalaran ng mga lolo at lola at ng mga magulang. Bakit kinakailangan ng mga lolo at lola? Kailangan natin ng mga lolo at lola dahil sila ang kumakatawan sa buhay na kasaysayan ng nakaraan. Kinakatawan ng mga magulang ang kasalukuyan at ang mga anak ang sumasagisag ng kinabukasan. Taglay ng mga anak ang silangan at kanluran, pati rin ang hilaga at timog. Sila rin ang sentro ng kabuuan. Ang sentro ng mga lolo at lola, ng mga magulang, ng mga anak at ng Diyos. Ang lahat ng mga ito ay naitatag sa tunay na pag-ibig. Sa magkatwid, ang pagmamahal sa inyong mga lolo at lola at ang paggalang sa kanila ay nangangahulugan na tayo ay matututo at ating mamanahin ang lahat ng nakaraan. Inyong natutunan ang kasalukuyan mula sa inyong ama at kung mamahalin ninyo ang mga anak, natutunan ninyo ang kinabukasan. Ano ang inyong mamanahin mula sa inyong mga lolo at lola at inyong mga magulang? Inyong mamanahin ang tunay na pag-ibig. Bagamat ang inyong mga lolo at lola ay mga matatanda na, sila ay nagkaisa sa tunay na pag-ibig at kaya ganon ding nagkaisa sa pag-ibig ang inyong mga magulang. Kaya dapat kayong maging katulad nila at manahin ang kinabukasan. Ganap natin di mamanahin ang kinabukasan kapag hindi tayo maging tunay na pamilya. Kung ating tingnan ang tatlong henerasyong ito, para bang pinagmamasdan din natin ang buong sandaigdigan. Ang pag-ibig ng buong sandaigdigan ay nananahan sa isang pamilyang kumakatawan sa kasalukuyan at kinabukasan. Kapag ating pagmasdan ang mundo ng mga hayop, nagmamahalan ang mga lalaki at mga babaeng hayop sa isa't isa. At ito ang aklat-aralin na kung saan natin matutunan ang ukol sa pag-ibig ng sandaigdigan. Kapag walang lolo at lola, makararamdam tayo ng pagiging hindi matatag. Sa pamamagitan lamang nila tayo maaaring tumungo ng tahasan sa kaharian ng langit. Magsisipagpuntahan lahat sa kaharian ng langit ang mga lolo at lola, mga magulang at mga anak. Ang mga nagmahal sa mga tunay na lolo at lola, sa tunay na mga magulang, sa tunay na mga anak, sa tunay na pamilya, sa tunay na bansa at sa tunay na sandaigdigan ay hahantong sa kaharian ng langit. Ang modelo at aklat-aralin para sa lahat ng ito ay ang pamilya. Ang pamilya ay ang isang uri ng material na pang-edukasyon na magtuturo sa atin kung papaano maitatag ang kaharian ng langit. Ito ay nagmula sa langit. Kapag mahalin ng isang tao ang lahat ng taong kasing edad ng kanyang lolo bilang kanyang tunay na lolo, siya ay hahantong sa kaharian ng langit. Kapag kanyang mahalin ang lahat ng taong kasing edad ng kanyang mga magulang bilang kanyang mga sariling magulang, malaya siyang makapaglalakbay sa lahat ng bansa. Wala siyang masusumpungang mga hadlang kahit na kapag siya ay nasa kabilang mundo ng espiritu na. Kapag ituring niyang sarili niyang mga anak ang lahat ng kabataan sa lahat ng bansa, magiging malaya siyang makapaglalakbay sa loob ng kaharian ng langit
kahit na meron 12 pintuang perlas at mga direksyon. Sa magkatuwid, ang pamilya ay isang aklat-aralin ng nagbibigay halimbawa kung papaano magtatag ng kaugnayan sa kaharian ng langit. Kapag inyong itong gawin sa isang bansa, kayo ay magiging bayani. Kapag inyo itong gawin sa mundo, kayo ay magiging santo o santa, at kapag inyo itong isabuhay sa langit at lupa, kayo ay magiging mga anak ng Diyos o mga banal na mga anak na lalaki at babae. Ganito ang hangarin ng mga tao. Dapat kayong magkaroon ng kakayahang mayakap ang mga anak na lalaki at babae ng lahat ng uri ng lahi, pati na rin ang kanilang mga apong lalaki at babae. Sa ganitong paraan, dapat kayong tumayo sa posisyon ng pagiging may-ari ng pamilya bilang tunay na mga magulang. Mahalin ang sangkatauhan sa mundo ng tunay na pag-ibig. Kapag kayo ay tumayo sa posisyon bilang kinatawan ng pamilyang nagsasabuhay ng tunay na pag-ibig at nakipag-ugnayan sa orihinal na mga magulang sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos, hahantong kayo sa wakas sa kaharian ng langit. Bahagi 5. Pinagsama-sama ng pamilyang pag-ibig ng 3 henerasyon. Napapaligiran ng pamilya ang kasaysayan ng kasalukuyan at ng hinaharap. Kung gayon, ano ang pinakamahalagang hangarin na pinagsikapan ng Diyos sa loob ng 6,000 taon? Ito ay ang pamilya na kung saan ang pag-ibig ay magkakaugnay at kung saan ang lahat ay nagkakaisa sa pag-ibig. Ang lahat ng bagay na umiiral ay sa ilalim ng kanyang pamamahala. Hindi natin kayang putulin ang ating kaugnayan dito sa ganap na pinagmulan ng pag-ibig. Ang pagtatag ng ganitong pamilya, ang orihinal na misyon na binigay ng Diyos kina Adan at Eva sa panahon ng paglikha. Hindi hangad ng Diyos na maging isang lalaki lamang si Adan at isang babae lamang si Eva. Sa halip siya ay nangarap ng isang bagong pamilya na kung saan silang lahat ay magkaisa. Ito ang unang pinagmumulang punto na patungo sa pagtatatag ng mga lalaki at mga babae. Sa makatwid, upang makapasok sa looban ng kaharian ng langit ng ligtas, kailangan ninyong matagpuan ang isang pamilya at sa looban ng saklaw ng pamilyang iyan dito sa mundo. At doon kayo pumasok at mabuhay sa isang lugar na kung saan kayo ay mapupuno ng pag-ibig ng Diyos. At saka pa lamang ninyo malalampasan ang mundong ito. Upang makabuo ng pamilyang saklaw ng pag-ibig, kailangan ninyong maging mga taong di naghahangad ng kapalit. Ang mga magulang ang kumakatawan sa nakaraan. Ang mga mag-asawa ang kumakatawan sa kasalukuyan at ang mga anak ang kumakatawan sa kinabukasan. Ang pagmamahal sa inyong katambal sa inyong tanang buhay ay katumbas ng pagmamahal ng Diyos sa mundo. Ito ay ang puok sa pagkakaisa. Hinahandog ng mga magulang at ng mga anak ang kanilang pag-ibig bilang halimbawang kumakatawan sa langit at lupa, at pagkatapos ay magbilin sa kanilang mga inapong sundan ang kanilang landas. Ang orihinal na lupang sinilangan ng puso, ang puog na kung saan mararamdaman ang makalangit na pagmamahalan ay maaalala
maalaala sa langit at lupa. Ano ang hinahanap ng Diyos magpa sa hanggang ngayon? Hindi siya naghahanap ng isang tagapangunang katambal. Sa halip, siya ay naghahanap ng isang huwarang tagatugong katambal. Hinahanap niya ang kanyang kawangis at nagtataglay ng panloob at panlabas na mga katangian ng mundong kanyang nilikha. Ano ang pagmumulang punto upang humantong sa ganitong resulta? Ito ay sa pamilya. Walang nang iba pang mas mabuting kumatawan sa buong sandaigdigan kundi ang pamilya. Kapag maging isa sa mga magulang ay mapagtatagpo ang nakaraan at ang kasalukuyan, dito maaari ninyong mahalin ang nakaraan sa pamamagitan ng inyong pagmamahal sa inyong mga magulang. Mahalin ang kasalukuyan sa pamamagitan ng inyong pagmamahal sa inyong kabiyak. At ang mahalin ang kinabukasan sa pamamagitan ng inyong pagmamahal sa inyong mga anak. Sa makatwid, lubos ninyong mararanasan ang pag-ibig ng tatlong henerasyon. Ang puok na kung saan nagsasama-sama ang tatlong uri ng pag-ibig ay sa pamilya. Kung gayon, saan nagsisimula ang buhay sa kaharian ng langit? Sa pamilya. Hindi ito nagsisimula sa kung saan man. Ang kaharian ng langit ay isang pinalawak na tatlong henerasyong pamilya at hindi isang bagay na matatagpuan sa labas ng saklaw ng pamilya. Sa makatwid, kapag inyong yakapin ang inyong kabiyak, kailangan ninyong isipin na siya ay isang lalaki ng mundo na nakikipag-isa sa isang babae ng mundo. Ang puok na kung saan ninyo magagawa ang kondisyong minahal ninyo ang sangkatauhan ay walang iba kundi sa pamilya. Kailangan ninyong mabuhay ng ganito. Ang pagmamahal sa inyong mga magulang ay ang pag-uugnay ng kasaysayan at ng kasalukuyan at ang gumawa ng daranan ng Diyos upang makapunta sa inyo. Sa makatwid, kailangan ninyong mahalin ang inyong mga magulang. Ang pagmamahal sa inyong mga magulang ay ang pag-uugnay ng mga tao sa kasaysayan at kayo bilang isang nakatira sa kasalukuyan. Iyon ay para mapag-isa ang nakaraan at ang kasalukuyan. At higit pa riyan, kapag mamahalin ninyo ang inyong mga anak na nakasentro sa inyong sarili, ay ang pag-uugnay ng kasalukuyan at ng kinabukasan. At ang pilosopiya na isinasabuhay at umaawit ng mga papuri ng ganitong pag-ibig sa 1,000 at 10,000 taon ay ang unification thought. Bahagi 6. Ang pamilya, ang puok sanayan ng puso. Hindi tayo maaaring mabuhay na nakahiwalay sa puso. Kahit na kayo pa ang pangulo ng isang bansa o nagtataglay ng isang pandaigdigan kapangyarihan, hindi kayo mabubuhay kapag wala kayong lugar na kung saan ninyo maaaring ibuhos ang inyong taos-pusong kaligayahan. Hindi ninyo mararamdaman ang malalim na katiwasayan mula sa mga taong nasa ilalim ng inyong pamamahala, o kaya ay mula sa inyong mga pinuno o mga taong sumusunod sa inyo. Dapat ninyong itong mararamdaman sa loob ng inyong pamilya. Dapat kayong makabalik sa inyong tahanan at doon mararamdaman ang kaligayahan mula sa inyong may bahay at inyong mga anak. Sa ganitong paraan, dapat ninyong ikarangal ang ganitong kaligayahan sa harapan ng iba. Ito ang pangunahing kaligayahan at hindi pangalawa lamang. Ganito rin ang sa Diyos. Kahit na may panumbalik pa ng Diyos ang buong mundo, kung walang pamilya, hindi siya
makakaramdam ng kaligayahan. Kaya nga, kinakailangan natin ang ating mga pamilya. Ang mga magulang ang nararapat na pinuno ng pamilya at ang mga guro ang nararapat na pinuno ng mga pang-edukasyong institusyon na kumakatawan sa lipunan. Ang mga magulang ang nag-aruga sa inyo sa pamamagitan ng kanilang gatas. At sa ganitong paraan, tinulungan nilang pagyamanin ang inyong paglaki sa pisikal na aspeto at pati na rin ang inyong emosyon. Kung gayon, para saan ang paaralan? Ito ang magsasanay sa inyo para sa inyong buhay sa lipunan sa kinabukasan. Kapag ang pamilya ang puok sanayan ng mga emosyon, ang paaralan naman ang pang-eksperimentong puok sanayan ng lipunan. Ngunit hindi nagtatapos sa lipunan ang pagsasanay. Saan ito nagtatapos? Natatapos ito sa bansa. Ang bansa ay merong pangulo. Bakit kinasasabikan ng mga tao ang pangulo at nais nilang lumapit sa kanya? Kapag naranasan na nilang lahat mula sa pamilya hanggang sa lipunan, sumusulong sila sa susunod na antas. Ang pangulo ang bunga ng pangatlong antas pagkatapos ng antas ng pagbuo at paglaki. Ang isang buto ay nahahati sa dalawa. Tumutubo ang ugat nito pababa at umuusbong pataas. At sa pamamagitan ng paikot ng pagkilos, ang paglaki ng nagsisimula. Pagkatapos ng ganitong pagkakahati, nagaganap ang pagsasama-sama ng mga elemento at dito uusbong ang bulaklak at ito ay mamumunga. Sinasanay ng paaralan ang mga taong kinakailangan ng bansa sa pamamagitan ng pagbibigay edukasyon sa mga karapat-dapat na piling mga tao upang magsilbi sa bansa. Ang mga tao ang puok sanayan at puok ng pagsusubok. Ang pagsasanay ay hindi ang tunay na buhay, kundi isang paghahandang antas lamang. Huwag kayong gumawa ng mga maling paghahanda. Ano ang pamilya? Ito ay isang puok sanayan para sa puso. Ito ang puok na kung saan ninyo sasanayin ang inyong pusong magmamahal. Kaya nga dapat kayong mabuhay na nagmamahalan bilang mga magkakapatid sa paaralan. At dapat din kayong mabuhay na nagmamahalan bilang magkakapatid sa bansa. Ang edukasyon mula sa mga magulang ay kinakailangan sa paaralan, sa lipunan at pati na rin sa bansa. Dapat ipamana ng mga magulang sa kanilang mga anak ang buong saklaw ng pag-ibig. Dapat silang lumikha ng pundasyon ng puso para sa kanilang mga anak sa pamamagitan ng pagtuturo na dapat nilang sundan ang yapak ng kanilang mga magulang sa pamilya, sa lipunan at sa bansa. Kapag inyong pamasdan ang isang pamilya, hindi ito maituturing na isang mabuting pamilya dahil lamang sa ito ay magara at merong maaliwalas na kapaligiran. Sa kabaliktaran nga nito, kahit na gaano pa kahirap ang kalagayan ng isang pamilya o kahit gaano pa man nanlilimahid ang kanilang tahanan, kapag ito ay nagdudulot sa inyo ng kapayapaan at ang lahat ng aspeto ng inyong buhay ay nakauugnay dito, may tuturing ito isang mabuting pamilya. Ito ay merong pundasyon ng puso na kung saan ang mga magulang at mga anak ay nabubuhay para sa kapakanan ng bawat isa. Ito ang orihinal na lupang sinilangan para sa ating mga alaala at ang pinagmulan ng mga adhikain sa lahat ng buhay. Sa makatwid,
Ito ang nagiging basehan para sa pagtitiyak ng kaligayahan natin sa buhay. Salamat.